Bong. Ilang taon na si Kuya Bong? 24, sir. Anong pinagkakaabalahan mo ngayon, Bong? May professional problem, sir. Professional problem? Ano ba problema mo ngayon, Kuya Bong? Sa buhay, sir. Minsan, sir, nagtatanim ng palay, sir, sa bukid. Minsan wala, sir. Minsan wala. Huwag kang mawala ng pag-asa, Bong. Mag-pray ka lang, ha? Sir, Laban lang. Ang gwapo mo pa naman. May girlfriend ka ba? wala, sir. Wala. Maghanap ka ng trabaho sa wag na lang muna sa bukid kasi yung sa bukid parang pag may magpapatanim lang, 'di ba? Sir, Try mo maghanap sa gasoline station. minsan construction, sir. Extra lang, sir. Ay, nag-extra ka rin sa construction. Oo, sir. Oo. Di araw-araw, sir. Hindi, oo. Madalang lang, sir, kung may nag-alok ng construction. Yun. Minsan wala. Sa try mo mag-apply sa gasoline station, araw-araw 'yun. Magsasawa ka mag-duty doon. Minsan, sir, may asma ko, sir. May asma ikaw. O, sir. Try mo pumasok sa kantin, tagaugas ng plato, mag-waiter. O, sir. Yun, madali doon. Libre na pagkain, may sweldo pa kahit maliit. Basta marangal, panimula ba? No? Opo, sir. May pera ka? Wala, sir. Paano tayo niyan? 'Di ba? Alam mo yung binata, 'di ba? Pag binata, kailangan may pera. Pag gagala, mamamasyal sa labas. Walang pera. Wala, sir. Wala ka ba mga kaibigan dito, barkada? Meron, sir, pero may trabaho na sila, sir. Hindi ka sumama sa kanila para i-jamming kanila para magkaroon ka rin ng trabaho. Minsan, sir, ko, sir, naiilang ako, sir. Bakit? Anong dahilan ba't naiilang ka? Di sanay sa, ibang tao. Hindi ka sanay sa ibang tao? Di masanay ka, pare-parehas lang po tayo. No? Sir, Ito mga kababayan, ang 4 na magkakapatid. Pero alam mo kung ano nangyayari sa mga kapatid mo. opo, sir. Ano nangyari sa kapatid mong panganay? May sakit, sir. Ano sakit niya? Yung lamig. Lamig. Tapos yung isa, yung pangalawa, Minsan tumatawa, sir. yung isa tumatawa. Kapag walang nakakatawa, sir, tumatawa. Kahit walang nakakatawa. Opo, sir. Tapos yung babae daw, nadidepress din, sabi ng nanay mo. Opo, sir. Minsan, tulala, sir. Yung babae? Oo. Bakit kaya ganun? No? Sanayin mo yung sarili mo, kuya. Ano pangalan mo ulit? Bong, sir. Bong. Kuya Bong, sanayin mo yung sarili mo makihalubilo sa mga tao. Huwag kayong mahiya, Opo, sir. Huwag kayong matakot sa tao. Opo, sir. Laban lang, ha? Maghanap ka trabaho mo. Huwag mong hayaan yung sarili mo na talunin ng problema. Okay? Nagdarasal ka ba? Opo, sir. Araw-araw, sir. Araw-araw ka nagdarasal. Huwag kang mapagod magsawa tumawag kay God, ha? Opo, sir. Pagbibigyan kitang pera, anong gagawin mo sa pera? Sir, pambibilan na ng bigas, sir. Bibili ka bigas. Binigyan ko ng 5,000 yung tatay nanay mo para pambili nyo raw ng bigas tsaka pagkain. Opo, sir. Happy ka ba? Opo, sir. Gaano mo kamahal ang iyong nanay tatay? Sobra, sir. Sobra. Sobrang mahal mo yung nanay tatay mo? Opo, sir.
Kaya lang, wag kang mawala ng pag-asa, Kuya Bong. Ha? Sir. Lumaban ka, ha? Po, sir. Ano ba yung nararamdaman mo or anong naiisip mo? Bakit halos ayaw niyong makipagharap sa mga tao? Ano ba yung nararamdaman mo? Sir, yung ano, iba-ibang naisip, sir. Iba-ibang naiisip nyo? Talaga bang may, kahit na hindi mo isipin, may naiisip kayo? Po, sir. What if libangin mo yung sarili mo sa ibang bagay? Huwag kang mag-isip ng hindi maganda. Isipin mo kung paano maghanap ng trabaho. Po, sir. Diba? Po, sir. Ano bang talent mo, bro? Anong gusto mong trabaho? Baka sakali may maisip si Daddy Frankie. Nga pala, no? Kahit ano, sir. Kahit ano. So, payag ka, bigyan kita ng trabaho. Po, sir. Nag-aral ka? Hindi na, sir. Hanggang saan natapos mo? Ano lang? High school lang. High school lang. Okay lang yun. Balot, sir. Ha? Als. Okay lang yun. Huwag kang mag-alala. Basta importante marunong magsulat, magbasa. Opo, sir. Marunong magbilang ng pera. Okay na yun. Po, sir. Naintindihan ko yun dahil sa hirap ng buhay, no? Po, sir. So, huwag ka lang mawala ng pag-asa, Bong, ha? Po, sir. Puntahan mo ko sa shelter ko para sakali mabigyan kita ng trabaho doon. Opo, Ha? sir. Alam mo yung shelter ni Daddy Frankie? Hindi po, sir. Tanungin mo lang. Hindi Ha? po kapisado, sir. Hindi. Tanungin mo lang kung saan ang shelter ni Daddy Frankie. Lahat ng tao dyan sa Malasiki alam nila. Magtanong ka. Pagdating mo doon, bibigyan kitang trabaho. Ha? Po, sir. Yun yung challenge ko sa'yo. Pag nakapunta ka sa shelter ko, ibig sabihin, decided ka maghanap ng trabaho. Okay? Po, sir. Para matulungan mo yung magulang, nanay, tatay mo, no? Tatay mo nabubulag na, Po, sir, matagal na, sir. matagal na. So kailangan ikaw magtrabaho, kayo ng kapatid mo, ate mo, ano, para makatulong, hindi Po, sir. masyadong mahirap, ah? Po, sir. Okay, sige. Bigyan kita pambiling, ano? Bigyan kita nga para sa binata, kasi kailangan ang binata may ano, may pera din, no? Para pag nakakita ng chicks, may pang merienda. May girlfriend ka na ba? Wala, sir. Wala. Okay. Okay, hawakan mo to, Bong. Pambili mong merienda, ha? Po, sir. Salamat, sir. Walang anuman. Happy ka ba? Po, sir. Okay. May tanong ako sa'yo, Bong. Bong, anong sabi ng nanay mo, matanda na yung tatay mo? Siyempre, di ba? Lalo na may sakit. Ano ang mensahe na ibibigay, anong mensahe mo kay nanay o kay tatay o kaya kay tatay muna? Sana gumaling na sila, sir. Sana gumaling na sila. Po, sir. Para ano? Para hindi na nahirapan, no? Yung nanay mo, laban ng laban, nakakaawa, no? Po, sir. Araw-araw, sir. Araw-araw yung naglalaba. Po, sir. Kaya kailangan ikaw na lang maghanap din ng trabaho para kahit papano gumaan yung trabaho ng nanay mo, no? Po, sir. Sige, Kuya Bong, Daddy Frankie to. Kaibigan mo, ha? Sir. Magkikita tayo ulit. Pasyalan mo ako sa shelter, bigyan kitang trabaho, ha? Po, sir. Salamat, sir. Huwag kang mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Tingin ka sa camera, tinan mo. Ang gwapo mo pa naman. Huwag mo sayangin yung sarili mo, ha? Sir. Kasi mga kababayan, pag hindi natin tulungan yung mga ganito, magkakaroon lalo ng problema. Narinig niyo po yung sinabi ng kanyang ina kahapon sa aming pakikipag-usap. Talagang natatalo po sila ng problema. Nauuwi sila sa depression ayon sa kanilang nanay at tatay. Kaya suportahan natin, huwag sana natin silang i-down, much more, tulungan natin silang makabangon at ipag-pray. Kaya Bong, salamat sa'yo. Hintayin kita sa shelter, ha? Mga kababayan, mga kabarangay, no? After ko pong kinausap ang kanyang nanay, tatay, dahil din sa loob ng bahay halos ayaw,
nahihirapan po silang makiharap sa amin or nahihiya. Pero thanks to God, nakausap ko si Kuya Bong at pinaunlakan tayo. Ito po ang nagiging problema, mga kababayan. Problema ni nanay tatay, yung kanilang hanap buhay, kanilang sarili, lalong-lalong sa tatay na may sakit na. Dagdag problema po yung 4 na anak. Ano nga po kaya ang dahilan bakit nagiging ganun yung kanilang mga anak? Halos lahat sila, gaya ng aking sinabi, gaya rin ng sinabi ni nanay, parang tinatalo sila ng depression lahat. No? Napakahirap isipin, napakasakit sa magulang na makikita mo ganun ang anak. Okay lang sana na mahirap ang buhay. Wag lang sana tayo magkasakit. Pero sa dinadanas ni nanay at si tatay, na sobrang hirap na ng buhay, pati kanilang anak dumadanas din sa mga depression. No? Mga kababayan, maraming salamat po at magandang gabi po.